Breaking news! Bongbong Marcos, hawak na at kontrolado ang lahat ng opisyal at batas sa Pilipinas. Narito ang buong detalye. Mainit na naman ngayon ang usaping pampolitika sa bansa matapos magpakawala ng matatalas na pahayag ang kilalang kritiko na si Eloy Bugres laban sa kasulukuyang administrasyon. Sa isang live broadcast, tahasang iginiit ni Bugres na tila hawak na sa liig ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang buong sambayan ng Pilipino dahil sa aniyay unti-unting paghihigpit ng hawak ng ehekutibo sa iba't ibang sangay ng pamahalaan at sa malayang pagpapahayag. Ayon kay Bugres, mapapansin umano ang tilang sistematikong pagkilos ng administrasyong Marcos upang patahimikin ang mga boses na hindi sumasang-ayon sa mga polisiya ng gobyerno. Inihambing niya ang kasalukuyang sitwasyon sa mga madilim na yugto ng kasaysayan kung saan ang kapangyarihan ay nakasentro lamang sa iilang tao. Bukod sa matinding pasaring sa pangkalahatang pamamahala, nagbabala rin si Bugres sa mga natitirang miyembro ng oposisyon, mga kritiko at mga progresibong grupo. Ayon sa kanya, mayroong umanong tahasang utos o direksyon ang administrasyon na gamitin ang batas upang sampahan ng mga kaso at tuluyang ipakulong ang sinumang hayagang kumukontra sa mga programa at desisyon ng Pangulo. Iginiit niya na ang mga kasong isinasampa laban sa mga kritiko ay madalas na may bahid ng politika upang magsilbing babala sa iba pang nahuwag ng sububok lumaban o pumuna. Kasabay ng kanyang mga banat sa Pangulo, binalingan din ni Bugres si Pangalawang Pangulo Sara Duterte sa kanyang pinakahuling pahayag. Lantaran siyang nanawagan sa Vice Presidente na huwag nang manatiling tahimik at sa halip ay manguna sa pagtatanggol sa karapatan ng mga Pilipino. Ayon kay Bugres, bilang pangalawang pinakamataas na pinuno ng bansa na may sariling malawak na suporta mula sa taong bayan, may moral at politikal na obligasyon si Duterte na pumalag kung nakikita nitong nalalagay sa peligro ang demokrasya. Inihayag pa ni Eloy Bugres na ang pananahimik o kawalan ng matatag na aksyon mula sa tanggapan ng pangalawang Pangulo ay maaaring isali ng publiko bilang pagsang-ayon sa mga nagaganap na umano'y pag-abuso ng administrasyon. Agad namang dumanas ng matinding resback mula sa mga tagapagsalita at kaalyado ng administrasyong Marcos ang mga naging pahayag ni Bugres. Sa isang pahayag, mariing itinanggi ng Malacanang ang mga akusasyon at tinawag itong walang batayan, irresponsable at purong pamumulitika lamang. Iginigiit ng administrasyon na gumagana ng maayos ang hustisya sa bansa at walang sinumang ipinapakulong ng walang dumadaan sa legal at patas na proseso ng korte. Ayon sa palasyo, nananatiling buhay ang demokrasya sa Pilipinas at patunay rito ang malayang pagpuna ng mga tulad ni Bugres nang hindi hinaharangan ng pamahalaan. Mas pinipili umano ng Pangulo na pagtuunan ng pansin ang pagbangon ng ekonomiya, paglikha ng trabaho at pagpapababa ng presyo ng bilihin kaysa patulan ang mga ingay ng oposisyon. Kaliwat kanan naman ang naging reaksyon ng mga netizens at political analysts sa isyong ito. Ayon sa mga ilang eksperto, ang pagkaladkad sa pangalan ng BP Sara Duterte ay nagpapakita lamang ng lumalalim na lamat ng dating Unitim o alyansa at naguhudyat ng mas matinding polarisasyon sa politika ng bansa. May mga sumasang-ayon kay Bugres na dapat magsalita ang Vice Presidente, habang marami rin ang bumabatikos at nagsabing ginagamit lamang ni Bugres ang sitwasyon upang piliting mag-away ang dalawang pinakamataas na pinuno para sa sarili nitong agenda. Para sa mga susunod pang update sa mainit na balitang ito, manatiling nakatutok dito sa Pinas News File. At para sa karagdagang detalye, narito at panuurin natin ang full video. What is happening right now in our country is our democratic country had turned into a communist party, into a communist country. Si Pol Pot na ngayon ang ating presidente. Wala na pala presidente ngayon, hari, prime minister na. Kasi the very day that the impeachment trial began, ang bilat sing Iloy nga mga patay huya nga mga gago nga mga aso gunggong nga inutusan sang bangag nating presidente. Ang bilat sing Iloy nga bangag nga si BBM gintaon gid nila nga ikulong si Marcoleta. So inactive na ngayon, tatlo na sa ating kampo. Si Marcoleta, si Jinggoy, tsaka si Bato. So kung hindi pa magalaw, Madam VP Sara, kami nagsusumamo, ako naiyak gid ko nung nakita ko ang aking kaibigan na si Mike Defensor. My heart is really broken for Mike and Senator Marcoleta kasi alam ko ang purity ng kanilang integrity kag dignidad nila. Mahal ko talaga si Mike Defensor kasi when I started my political vlogging,
pinakauna na yumakap at nag-welcome sa akin is no other than Mike Defensor. Na-appreciate, pinakita niya ang apresiasyon niya sa aking pakikipaglaban. Pinakilala niya ako sa maraming mga kasamahan at hindi niya ako iniwanan nung mga panahon na ang Bilatsing Iloy nga Malacanang nag-file sa akin ng complaint ng diputang NBI. Na-support niya ako, morally supported talaga ako ni Mike tsaka ng kanyang butihing asawa. Sila itong mga tao na mga kaibigan na hindi ka ginaiwanan bala sa tinabtaban. Kaya umagang-umaga pa lang nung nag-send ng message sa akin si Rob Rances, my heart is broken right now for Mike. I know I'm just emotional right now, but I'm going to be rock and roll after 5 minutes. But gusto ko lang ipaalam ito sa mga putang inang mga hayop na nagbububris ngayon sa ating grupo na hindi ito ang katapusan ng laban. Lalo niyong pinagpatibay ang aming samahan, lalo niyong pinagtitibay ang aming pakikipaglaban sa putang ina niyong korupsyon kag sa Bilatsing Iloy niyo nga mga panggigipit sa amin na mga hardcore critics. Kami na mga tao na may paninindigan na hindi niyo kayang bilhin, hindi niyo kayang bigyan ng pera, hindi kami palulupig at pagpasisiil sa inyong lahat. Ikaw lang BBM puta, na-survive ganun namon COVID. Na-survive ko di gani ang mga nilok panay, why ko napatay, lapit ko sa Iran. Bilatsing Iloy, na-survive nga namin ang ilang kalibu-libo ng mga marchan sa mga EDSA. Mike Defensor is a man of dignity and integrity. He is fierce. He is tenacious. And he is a man that will not surrender. Gapanalaytay sa dugo niya ang isa ka depensor. Parehas kay Miriam. Kinakahiya ko ang iya nga pakaduwa, ang pinsan niya nga gago. Gwapo ka lang nga daw si Alpi Anido ka pero pulpul ka sitsik. Tiniun talaga nila na impeachment trial today ni VP Sara, gimpadakop nila si Marcoleta because Marcoleta is one of the most articulate and eloquent and fierce, matapang na senador na hindi nila mabangbang. Gusto nila kuwanan sa mga abogado ang ating grupo. Mabuti na lang ang mga Cayetano nandyan pa nga mga abogado. Hinudas na tayo ni Villanueva, hinudas na tayo sa Bilatsing Iloy nga si Chis. Nagsisisi ko sa yung Bilatsing Iloy ka Chiswis, gimbuto ta kang diputa ka. Okay na lang ka Villanueva, I don't know kung gimbuto ko sa Villanueva, I'm not sure. I think ang gimbuto ko si Coco, nga gago man, naging frustrate mo ko ni Coco Pimentel. Pero ang ini si Villanueva, I don't know kung gimbuto ko sa, pero ngayon talagang nagasakit ang aking heart. Para sa aking kaibigan na si Mike Defensor, Sir Mike, yan ang tawag ko sa kanya, Sir Mike, Speaker Mike. Chill ka lang dyan. Dahil kami dito sa labas, hindi kami titigil sa pag-post, sa pag-vlog, sa pakikipaglaban, sa pakikipagbunyi sa mga grupo natin. Hindi kami titigil at ang aming tapi, we will not be seized by anybody. This is not a threat. This is not something that is going to silence us. In fact, this is something that gives us more power and more strength and energy to fight. Dahil hindi pwede nga diputa kapag against ka sa gobyerno, patsyon ka na lang nila or ikulong. Ito sa mga patay-huya, nga mga lampingasan ng mga iho diputan, ng mga itsura, ng isang mga sapat, nga mga buaya, nga mga hindi manigani ka, mga prosecutor, prosecutor sa ano? Anong kigraduitan ni sa mga yudiputa, mga abogado ni sila? Do they know how to prosecute? You do not represent every fucking Filipino. Hindi kayo representative ng tagsa-tagsa ka Pilipino. Representative lang kayo mga magnanakaw nga katulad nyo. You do not represent me. Defensor of the 3rd District of Iloilo, you do not represent me. You do not represent Ilonggos. Bilatsing Iloy ka. Mga lampingasan, mga patay-huya. Kaya tandaan nyo ni Hi CJ. Tandaan nyo tong mga tao ngayon na nang nambababoy sa ating bansa, imbes na imbestigahan sa mga ihudiputan na niluklok natin sa posisyon kung saan napupunta ang mga ninanakaw. Bilatsing Iloy. Impeachment is nothing but a cover-up for fucking shit flood control issue. Flood control anomaly. Impeachment for what? 125 million only? Pero hindi matakal ng mga UDP nila ang trilyones na ginapang-utang sa Bilatsing Iloy nga bangag. Hindi mapag-usapan ng flood control. The very reason why you are incarcerating Marcoleta now.
the leader, the chairman of the Blue Ribbon Committee, because you are so afraid of Marcoleta. Ang isa ka, grabe ka, hindi mabangbang nga abogado. Ilang taon na Bilat Sing Iloy nga nakaupo birang congressman. Gimpahuli sa Bilat Sing Iloy para ka na lang ngayon kumukuha sang sidula sa City Hall. Mas mabilis maganis ngayon ang Bilat Sing Iloy nga warrant kaysa magkuha ka police clearance, NBI kag passport. Mas mabilis na ngayon ang warrant of arrest, you pa. Hindi man lang gipresent sa Filipino people sa atin. Kung ano ang mga probable cause na ginangasal sa mga patayuya ng mga taga-Sandigan Bayan. You are Bilat Sing Iloy partial Sandigan Bayan. Nag-file di ang Domingo pagkalunes, naglabas agad-agad ang warrant. Saan nyo gintipon ang palaitot nyo nga Bilat Sing Iloy nga ebidensya? Paano naging plunder case you si Mike Defensor? Wala na sa serbisyo. Ano ang ebidensya nyo nga 50 million na gindonate kay Marcoleta nang galing sa plunder? That it came from ill-gotten wealth. You can only call it plunder kung ang pera yung puta nang galing sa ill-gotten wealth. Parehas ang ill-gotten wealth ang yung nga Marcos. Amo na sa ill-gotten wealth, tinegosyante na yan si Defensor. Kung buot sing ganon, kung yan ang inyong teorya, sa plunder dapat lahat puta nga mga politiko hinuli nyo kag ikulong nyo. Kasi wala naman sa kanila except lang gid talaga kay Luviste. Lahat na sila may mga donasyon na sila. Bakit hindi kinukulong ang Bilat Sing Iloy nga BBM? 420 million ang binigay sa kanya ni Lagdameo. At itong mga tao in exchange of favor, nilagay niya diputa sa kabinete. Si Mike Defensor na kabinete siya. May decency itong si Marcoleta. Lahat nga nagbigay ng donasyon sa kanya, hindi niya binigay ng posisyon. Wala sang exchange of favor. Ginagawa ta sang UD nga Rimulya kasi Bilat Sing Iloy nga Sandigan Bayan, mga tanga. Ginagawa ang mga Pilipino, mga bubo. Imagine niyo 125 million lang ni ang ginaklaim nila na lilaspag ni Inday Sara nga pera sa bayan, Bilat Sing Iloy nga budget. Pero hindi na natin na pag-uusapan ngayon ang Bilat Sing Iloy nalulunod na. Ang lahat ng mga tao, di puta kada baha, hindi na mapag-usapan. Ining gagoy gatsalyan, gaano kada gatsalyan sa Senado. Nag-upo-upo ang di sa tabi sa presiding officer, umalis ka dyan. Nagmumukha kada ang yung nakaupo sa tabi ni Juan ni Chiswes. Bakit kailangan mo pa umupo? Hindi ka naman presiding officer. Go back to the pantry where you belong. Gago-gago, alam mo sa sarili mo na wala kang kaalam-alam sa ganyan nga mga procedure. Nagpasaring-saring ang Bilat Sing Iloy, paaman ang gago. Alam mo ikaw, Win, napaka-ambisyoso mo. Ambisyoso ka nga, alam mo rin sa sarili mo nga hindi ka dapat. Wala ka sa nguya para lang kung nabi doon sikat ang yung diputa. Judge sa alin! You did not even fucking finish political science. Paano nyo alam mag-prosecute kag mag-judge ang isa ka vice president? Hindi man ka mo mga Bilat Sing Iloy nyo si Lito Lapid, judge. Ang tulfo nga wala kredibilidad ang mga UDP nga wala moralidad nga magkapatid. Judge! Paano na-judge ang mga UDP ginahian ni Rapi Tulfo ang isa ka pukpok? Paano na-judge ang maraming kabit? Paano na-judge ang mga magnanakaw na hindi nila ma-explain kung paano sila nakakuha sa 500 million jet plane? Tapos i-judge si Sarah for 125 million sang mga ihudi pa, Bilat Sing Iloy nga mga partilis nga binuto lang sang how much, sang how many? 200 ka voters? Or pagpalagay natin na binuto lang sang 100,000 nga voters? Compare kay Sarah nga niluklok natin nga 32 million? Ma-judge ang Bilat Sing Iloy si Lito Lapid nga apa nga bulag pipi bingi? Ma-judge ang mga ihudi mga Tulfo brothers wala nang ginawa kundi magpasang supot nga mga ite? These are the kind of people that is hanging our VP Sara in the middle of shit right now. People that are incompetent. People that came from the fucking gutter. People that has no fucking experience about litigation. People that did not have the chance to be a litigator in their fucking lifetime. Ang Tulfo brothers nga puro mouthpiece ni sila sa mga Bilat Sing Iloy noon. Mga manugbugres malang ning mga UDP. So ano? What kind of system do we have? Hindi ni nakikita sa mga Marcos resign noon. Ang mga kakampings nga mga Bilat Sing Iloy nga mga kakamputa. This is not about Duterte anymore. This is not about your fucking spite against Duterte. This is about your country.
Tingnan nyo nangyayari, gusto nyo si Risa nga alpot nga nakadipindi lang palagi puta sa iPad bilat sing Eloy judge. Ano ang ginajudge ang bigaon nga punggudon? Tsura ni Luistro nga daw idubuang nga bulldog. Dugangan man ni Ridon nga bilat sing Eloy nga daw patay gutom nga homeless. Dagdagan po sa mga iudi po si Jukno nga puro ngipon. Ano ni klase mga jati? Ang butos ko, Lord Jesus. Excited ang mga bilat sing Eloy. Si Romaldes nga nag-self-confess na merong anomalya na nangyayari flood control. Sa administrasyon, wala pa nakulong hanggang ngayon. Ang si Mike Defensor nga wala na sa gani sa pwesto yung puta, wala flood control budget. Paano sa naplander? Alam mo, sa totoo lang, VP Sara, it's time for you to move. Hindi na tayo makaantay, Day. We cannot wait anymore for another 2 years nga gusto mo mangyari. Na para makita natin kung ano kakapal si BBM, nakita na natin kung ano kakapal bilat sing Eloy, ilang taon nang sa kapakapal mo ka. Hindi na tayo, we cannot wait anymore, mauubos ang Senado. Mauubos ang mga tao nga magbuto sa iyo sa Senate. The reason why they are putting these people in jail para magkaroon sila gani isang numbers sa bagay, hindi sa magkaroon numbers ulit. Kasi they need to have 16 votes. VP Sara, we are appealing to you. Ano na ni Day ang nagkakalatabo sa Pilipinas? We cannot just let this fall on deaf ears. VP Sara, there has to be something. Ano na niyo, di our armed forces of the Philippines, militaries, army, titingnan nyo na lang bilat sing Eloy ang mga injustice na nangyayari ngayon sa atin? Ano na lang ta? Mauubos ang pera ng Pilipinas bilat sing Eloy, patay na tatanan. Wala gina sang gagalaw. INC is your next move. Dapat people power na ni. Hindi na kamo pwede magpatumpik-tumpik, mag-rally na kamo pagkagto na kamo dito sa Malacanang, gindakop na. Si Kadante. Ano pang inaantay nyo? Kung ako sa Pilipinas, maram girl, kuya, guys, maram girl, ko promise. Malagay ako dito sa pula, bilat sing Eloy, kagtapos mabitbit ko or malait, bahala na ma-shoot to kill. Basta mapakita ko nga pinaglalaban ko ang aking karapatan. We could no longer wait, Vice President Inday Sara. There should be a way. You are the experts there. Sa in and out sa politics na to, ano man. Maantay na lang taga ginaisa-isa bilat sing Eloy nga higinahuli ang mga senador natin kagang ating mga kakampi. Hanggang pagkatapos ng 2 years, day wala na matira, day. Pati ikaw ikulong na nila. Ti ano na lang kami kung pati ikaw ikulong. Diyos ko. Hindi na to day pwede nangyayari, VP. Nga maganito, kaya kung magantay ka pa sang 2 years, bilat sing Eloy, kahit lang wala na matira. Lahat kayo ikukulong natin, malider-lider na lang sila forever. Ano wala na tapula plano? Ano man? Ano ang mga contingency plan kung ganito na lang ang abusar nila nga abusar? Bakit walang nag-file ng case din sa mga bilat sing Eloy na to harassment? Unjust or injustice na ginagawa nila? Unlawful arrest? Bakit wala may nag-file ng kaso? Dapat nagabato na ta VP Sara, ano ni man? Tingnan na lang ni natin, ginaisa-isa nakuha ang mga kakampi mo, sino na lang sa'yo matira. Kung hindi tayo makikipaglaban, pati janitor bilat sing Eloy sa Senate nga kampi, sa'yo ikukulong na rin. Lahat ng mga wala na din matira, day. Kung hindi tayo magalaw, ano na lang kita biman, masutukil na lang tani. Kaya kasi kung mag-lead ka, day, kung ano ang gusto mo, day, mangyari, kung magmarcha ka da sa EDSA, kang mga people power, mamarcha ta sa may Malacanang, may mga kasama nga mga tangki di gira, ang mga tao masunod lang naman na sa'yo, mag 32 million. 32 million nga magsunod sa'yo, day mamarcha doon sa Malacanang, kag magsyagit kita sang justice. Di ko mag-amuni, wala may naga-leader, ti sinod saan kami mapunta, biman. Ano ang gagawin natin? Hindi pwede na ganito na lang, hayaan lang para makita natin si BBM. Para makita natin si BBM kakapal, nakikitang-kita na namin si mas maano pa gani bilat sing Eloy, mas matingkad pa sa sikat ng araw ang pagkakapal sa mukha. Enough na ni para sa Pilipino. Na makita ko ano sa kayo, dapat mabirada na ta. May malid na dito, dapat papunta sa Malacanang, marayot na ta. Ang isa nga, as of this moment, according to my source, nagaluto sila sang warrant na naman ni Ruben Padilla, Senador Ruben Padilla, kasi una lang ang matira bilat sing Eloy. Tanang ginakasuwan, tapos wala ka may ginagawa, wala ka marcha? Wala na.
Wala na sang sahurin ang lahat ng mga government sectors kay ubos na nila kawat. Si BBM, isa ka bilat sing Iloy, crocodile dandi, wala na sa kabulusgan. Hindi ni sila mabubusog ng mga iyo. Di maantay pa tayo sa 2028, wala na ta 2028 bilat sing Iloy, pati ang mga bulbul natin na binta na rin. VP Sara, ikaw na lang talaga ang aming pag-asa. Wala na sang iba pa dito na mag-lead sa amin. Kawawa naman kami nga mga Pilipino, day. Kung wala sa amin may mag-leader, ano na lang nititingnan natin right under our nose? What the they are doing to us, to our country? Somebody has to step up. Kaya kung ako lang may amay ganito, kung nga power, bahala na kung masyutukil, kung bilat sing Iloy, basta makipaglaban. Makuyog na lang mapunta doon sa Malacanang ang madaming tao. Bahala na sakripisyo na lang ta sa mga buhay natin. Kung sino mamatay, rest in peace. Kung sino ang matira, muna matirang matibay. Wala ta choice. Darating ang pagdating sa 2028 charter change, hindi, wala na sang election, extension na lang. So what choice do we have left? Ano na lang ang meron tayo? Saan kami kakapit ng mga ordinaryong Pilipino, day? Kami nagamakaawa sa iyo. Saan? Where do we turn? Wala kami kakampi. Si Mike ipasok na sa jail. Si Senator Marcoleta ato naman sa jail. So who do we have to cling to? Kung wala sa gagalaw, VP Sara, kami nagmamakaawa sa iyo. Ano ang gagawin natin? Ano ang klaseng pakikipaglaban ang gagawin natin para mauntat, ma-stop ni ang mga bilat sing Iloy? Kasi alam ko kapag ikaw ang nag-lead, alam namin kapag ikaw ang nag-lead, magmarcha, matuloy-tuloy na lang niya ang mga armed forces of the Philippines. I still believe na itong nanumpa sa bayan to protect Filipino and to protect our Constitution, this men in uniform. Naniniwala ako na iiral pa rin ang kanilang pagka-patriotic sa Pilipinas. Iiral pa rin ang pagmamahal nila sa ating bandila. Kapag nakikita nila nga may leader, kapag nakikita nila na buo tayo, wala kami, I feel lost. I don't know where to turn to. Saan? Kailan? Kailan tayo magalaw, day? VP, para sa mga anak natin. Kung sila ang mananatili nasa pwesto, baka hindi ko na makita ang dalawa ko pang anak na naiwan dyan sa Pilipinas. Baka patyo na lang ko dito, shoot to kill, padala na ko nila assassin. Paano kami mga OFW, hindi na talaga kami, wala na talaga chance. Wala na talaga chance kaming mga nanay nagtatrabaho sa ibang bansa, makauwi at makapiling ang mga anak namin dahil wala kaming uuwian sa Pilipinas na trabaho. Ang mga tatay nga construction workers, sa iba't ibang bansa, anong mangyayari sa amin kung mananatili sila sa pwesto, day? Kaya nananawagan kami sa iyo, VP Sara, kami mga ordinaryong tao. Saan kami pupunta ngayon? Ang presidente natin, demonyo. Demonyo satanista ang kabinete nila. Sino pa ang mag-leader sa atin? Kung hindi ka gusto mag-riot, uupo tayo at titingnan for the next 2 years ang ganito? Tuwing may kritik sa kanila, titingnan ta lang kung paano sila hinuli kag ina-aresto, day? What are we supposed to do? Hindi sila nakikinig sa mga statement na pinapalabas mo. Wala sila pakialam sa statement na pinapalabas mo, that's nothing. Ang kailangan namin, physical. Physical, day, ikaw ang kailangan naming mga Pilipino. Kayo ni Basti, ang mga naiwan ni Tatay Digong. Ano na lang kami? Kulang na ang gadipinsa sa iyo sa Senado ngayon, day. Natatakot kami, baka next ikaw ng dakpon. So kunulihin kasi no mabulos bilat si Iloy si Ridon. Kunulihin kasi no ang mabulos Vice Presidente ang bilat sing Iloy nga Gatchalian, day. Hindi na lang baka ang mangyayari sa Pilipinas asupre na sang bulkan mayon. Kapag naalis ka sa pwesto si Gatchalian Patayuya ang maging Vice Presidente, wala naging kami tsansa. Kawawa kami, maraming magugutom, maraming hindi makapag-enroll sa school.
Maraming mamamatay, magiging pugad, bilat sing Iloy sa mga drug addict at kriminal ang Pilipinas. Kayo nga naiwan ni Tatay Digong sa amin ng mga anak niya, kaya kami nagsumamo sa inyo. Kayo ni Basti, ni Congressman Pulong, tulungan nyo kami. Maraming susunod sa inyong, if you lead us to go and march to Malacanang, people will go with you. With all their hearts willing to die. We need a leader. Kailangan namin ng leader. Ang dugo ni Tatay Digong na nalalaytay sa inyo. Wala kami isang makapitan na. Isa-isa na, baka ikaw na next. So what are we supposed to do? Dapat patay na lang kung patay. Laban na lang tayo. Kasi wala naman tayo choice eh. Mamatay kami dito sa content kapag pa-vlog. Hanggang dito lang naman magagawa namin magsyagit. Maraming salamat po sa panunood. Manatiling nakatutok lamang dito sa Pinas News File para sa mga susunod na balita na ating tatalakayin.